Mazurs! Tonight ngayong gabi, habang ang iba ay tulog na, ako naman ito sa kusina at nagpe-prepare na ng lahat ng kakailanganin namin para bukas. Bukas na kasi ang binyag ng pamangkin ko. Grabe, parang ang bilis lang. Kahapon, plan-plan lang. Tapos ngayon may bagong ganap na naman ulit sa pamilya. At alam mo yung feeling na parang kahit gaano ka pa ka-ready mentally, pag actual na malapit na yung event, biglang bumabalik yung pagka-busy at pagka-OC natin. At dahil hindi kaya ng ate ko lahat mag-isa, ako na mismo ang nag-volunteer tumulong sa preps. Alam ko super relate lahat ng mommies dito. The night before the celebration pa lang, tayo na agad yung nag-organize, naghihiwa ng mga ingredients, nagmamarinate ng karne, nag-aayos ng mga gagamitin para bukas, hanggang sa pagde-decorate. Kasi diba, mas okay nang napaghahandaan para when the actual day comes, hindi na tayo super toxic at hindi na tayo matataranta kinabukasan. Yes, although nakakapagod siya, pero iba talaga yung peace of mind pagising kinabukasan, knowing prepared ka. And syempre, bilang proud DIY mama and tita, ako ulit ang gagawa ng decorations for tomorrow. So ilalaban natin yan mga mima. Kahit hindi ako decorator, hindi ako professional event stylist, hindi ako expert sa mga glam setup, pero gusto ko pa rin mag-effort kasi masaya yung feeling na ikaw mismo ang nag-create ng something special para sa taong mahal mo. Kaya disclaimer lang ha, DIY lang tayo for tipid mamas para makatipid, para makapag-create kahit hindi galing sa high budget. Pero kahit DIY, we will still make it beautiful. Kung napanood nyo nga yung DIY setup ko sa birthday ng mga anak ko, grabe, hindi ko inaasahan na magva-viral yun. Hindi ko in-expect na may makaka-appreciate kasi akala ko ako lang tuwang-tuwa sa pinanggagawa ko. Pero yung mga comments, yung mga nagsasabi na wow, ang galing mo mami, nakakataba ng puso. Sobrang nakakatuwa kahit hindi tayo magkakakilala personally. Na-appreciate nyo pa rin, kaya thank you talaga mga mima ko. So ayun nga, tonight nagsimula na kami. Tinulungan nga lang ako ng kapatid ko dyan. Mano-mano lang din mag-inflate ng balloons kasi wala kaming air pump. Pero kaya rin na yan, exercise din yan. Well, ganito talaga ang buhay DIY moms. Hindi glamorous, hindi easy, pero very fulfilling. Bukas, gaganapin sa labas ng bahay namin yung celebration. Same place kung saan ako nag-DIY last time. Pero ngayon, hindi ganun kalawak yung gagawin ko since binyag lang naman ni Monique. Pero kahit maliit lang, gagandahan natin yan. Tiwalang-tiwala nga ang ate ko dyan kasi talagang nagustuhan nila yung una kong gawa. Naku, ang mahal na kaya magpa-event setup ngayon, pero gets ko din yung rate nila kasi it takes time and effort naman talaga at grabe naman ang magiging outcome. Di ka rin magsisisi, ang gagaling nila, kaya saludo talaga ako sa mga event planner or decorator kasi di rin madali ang ganitong trabaho. And syempre nanay tayo, ewan ko ba, pero pagdating sa pamilya, willing na willing tayo gawin ng mga tulad nito, mapasaya lang sila. Maganda naman kasi talaga kahit papano, di ba, yung may mga gantong ganap, makulay tingnan at mas masarap sa mata. Parang nakaka-power up or nagkakakulay din ng birthday or kahit ano pa mang event yan. Kinabukasan, maaga pa lang around 7 AM, tinuloy na namin ang pagde-decorate at thanks God talaga at napakaganda ng panahon, nakikisama. Kasi diba, nakakatamad talaga yung may okasyon tapos maulan, ang hirap gumalaw, sabog ang mood, basta hindi enjoy. 10 AM nga ang binyag and maybe around 11 to 12 noon ay tapos na. And this time naman, hindi ako nagra-rush kasi may tumutulong naman sa pagluluto. Kaya ang focus ko ay dito lang sa pagde-decorate at pag-aayos. So ayun nga, tinulungan na din ako ng partner ko dyan. As usual, maasahan ko yan sa lahat ng bagay. Kahit pagdating sa mga ganitong bagay, alam niya pa din. Ang nga nitong mga personalized name for backdrop. Nakakatuwa kasi mas easy siyang ikabit kahit double-sided tape lang. Kapit na kapit. Di ko naisip tong gawin last time. Mas easy pala ang ganito. Pero syempre, customize yan. At pag mahaba ang name na ipapagawa, syempre medyo malaki din ang babayaran. Kaya I suggest na mag-DIY na lang kayo. Pero pag wala ng time at may budget, go for this. Sulit naman. So purple nga ang team ni Monique. Kaya pati ang mga mesa ay gagawin nating purple yan. Grabe, di ko akalain na may mga ganito pala for table. Etong mga table cover at table skirt. Alam nyo ba, ang mura lang nito? Kung alam ko lang dati, napabili na din ako nito. Kaso ngayon ko lang nalaman na may ganito pala. Ang ganda kasi at nakakaganda talaga ng mesa, di ba? Tapos isa-isa ko nang nilagay din dyan ang sweet corner set ko. Isa nga ito sa mga pinagkakaabalahan ko sa buhay. Nagpaparent ako ng sweet corner set. At dahil pamangkin ko naman, di ba, kaya ba't ko papaparenta? Alam nyo ba, ang kinagandahan kasi pag may ganito sa mga okasyon, mas lumilevel up ang itsura ng handaan. Mas maganda at masarap tingnan. Pang Instagram mga takay ganun. At natuwa pa ako kasi may matitigas palang klase ng paper plate kagaya nito. Hindi mo na need ng plate holder. At meron na ring spoon, fork at tissue na in one pack. Ready na agad. Sobrang convenient nito sa mga events, lalo na pag limited ang time mo sa paghuhugas. Kali, ngayon ko lang nalaman to. Very event friendly. Maya-maya lang onti, dumating na din si Tito. Anyway, birthday din pala ni Tito today at good thing kasi isasabay na lang kaya double celebration na naman ang mangyayari. Mas tipid, mas masaya, o diba? Sakto nga rin at dumating na rin yung cake from the same na pinagawan ko last time kay Ma'am Carmina at as usual, hindi na naman ako binigo. Sobrang ganda. Thank you ma'am, sa uulitin talaga. And syempre, kung may cake si Monique, may cake din si Tito. And finally, ito na yung pinakaantay natin, ang final look. Grabe, pagod na ako niyan pero nung nakita ko yung final outcome, my God, kasi kahit hindi super bongga yung setup, yung fulfillment mas bongga pa kaysa sa actual na resulta. Ang saya-saya ko, hindi man ito ang pinakamaganda sa lahat pero iba yung fulfillment. Parang kahit simple lang, beyond pa sa inaasahan ko yung feeling. Minsan kahit pagod ka, no, pag nakita mo yung nagawa mo, bigla mong sasabihin na lang na ay, worth it din pala.